Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat, mga sir, mga madam. Ako po'y nagbabalik dito sa bayan ng Umingan, Pangasinan. So, mayroon tayong tinitingnan dito along National Road. So, going to San Jose and Rosales. San Jose Rosales Road po ito. Going ng Nueva Vizcaya, Isabela, ganun po. So, ito po ating tinitingnan ay napakahaba po ng frontage nito, mga sir, mga madam. So, may sukat ito na 13.9 hectares. Dati po itong 1,000 per square meter, pero ngayon 800 na lang. Negotiable pa, mga sir, mga madam. So nakikita nyo, napakaganda po ng kanyang mountain view. At the same time, napakalapit po ang hospital. Yung part na yan, yan po yung banda ng hospital. Yung ginagawang public hospital po ng ating mahal na gobernador dito sa bayan ng Pangasinan. So, ang frontage nito, nasa 500 meters frontage. Ganyan po siya kahaba, mga sir, mga madam. At ang kagandahan nito, flat area po itong property. Wala po siyang palalim, kundi flat na flat po talaga siya. At the same time, meron din po siyang fish pond, pero hindi naman niyang ganong kalalim, mga sir, mga madam. Bali, dalawa ang alam ko, tapos isang maliit ang kanyang fish pond. So, parang nakabakod, pero wala pong bakod dyan, mga sir, mga madam. Parang may bakod lang kasi may mga tanim po bawat gilid ng property, kaya napakaganda pong tignan. So, ayun, ulitin ko, bayan ito ng Umingan, Pangasinan. From town proper ito, at least 8 to 10 minutes from Rosales. Exit Teplex ng Teplex ay mga around sabihin na natin 15 minutes to more or less 15 minutes more or less drive, depende po kung may traffic po sa Balunggaw, pero wala namang traffic maliban lang sa ginagawang daan ngayon doon, mga sir, mga madam. So from Manila, sabihin mo na lang 2.5 hours, matagal na po yung 2.5 hours from Manila. So kung makikita nyo, napakaganda ng kanyang frontage. Pwede ito sa mga mall, yan, pwede po sa mga iba't ibang negosyo kasi malapit na siya sa hospital. So mga ilang metro lang siguro, nasa 200 to 300 meters lang yung layo niya mula dito sa ginagawang hospital. Yung may puti na yan, yung part na yan, yan po yung hospital. So makikita nyo dito sa part na ito, flat na flat po itong area. Hindi natin napasok yan na i-video kasi wala po yung may-ari, at baka kuan po kasi mahirap namang pumasok nang wala pong sasama sa atin. So ganyan po yung kanyang shape. Meron pong paganoon doon sa part na yon sa likod. So napaka naman ito, na maganda siyang gawing subdivide lot, gawing subdivision, ganun. Napakarami kang pwedeng gawin dito. Tapos sa harap pwedeng gawing business area. So maganda rito gawing mall talaga kasi ang Umingan nasa nasa 50 barangay. Kaya marami ding barangay itong Umingan, kaya maganda ring mag-put up dito ng mga malls, ganun. So at the same time, malapit din na rin dito ang Sangkintin, Lupao, ayan, Nueva Ecija. At the same time, yung Rosales, Santa Maria. So marami din pong katabing bahay nito na malalapit na pwede pong dumayo kung sakasakaling mall po yung ilalagay nyo. Yung fish pan na yan ay hindi naman ganun kalaki po yan, mga sir, mga madam. So dating may bahay po yan, pero tinanggal na po yung bahay yan. Sa nakikita yung semento dyan, dating bahay po yan, mga sir, mga madam. So ito po yung kanyang boundary dito sa part. Ayun, napakalapit na po ng hospital. Makikita nyo, matatanong nyo na po, ayan yung bagong-bago na ginagawang hospital ng ating gobernador dito sa bayan ng Pangasinan. So ang ganda nito, mga sir, mga madam, na investment. Kaya lang malaki kasi, maluwang na property. So medyo malaki-laki din po talaga yung presyo ng property. Kung meron kayong mga makakasama, group of companies, ganon, mga bagay na
kaibigan ninyo at mga kamag-anak or mga kakilala na gusto ring mag-invest sa gilid ng National Highway dito sa bayan ng Umingan. So, paglabas nyo ng Tiplex ito, napakalapit lang sir, mga madam, sa Tiplex exit ng Rosales. Around 15 minutes pataas lang. So, napakalapit lamang po. At the same time, wala pong ka-traffic patungo po dito sa lugar na ito, mga sir. At wala pong hassle, kumbaga. So, ayun. Ano pa ba yung ano? Meron din tong marami rin ditong mga malalapit na hot and cold spring. Marami ding mga resorts. Ayan. Marami din pong mga establishment na inuumpisan ng ipatayo dito sa mga lugar na ito. So, kaya maganda po ito mga sir, mga madam, sa mga may mga idea kung ano pong pwedeng gawin dito na business or anong mga dapat ilagay. So, mas maganda talaga ito na makuha po ng mga magagaling or malilikot ang utak para po sa mga business, ganun. So, sa mga nagpaplano po na family na gusto po ng maluluwang na property, ay maganda po ito at along the highway. So, ang presyo na lang po talaga yung medyo mapag-uusapan kasi malaking property nga ito mga sir, mga madam. 13.9 hectares. So, napakaluwang po talaga ng property na ito. So, pero maganda naman po kung mabili nyo po ito. Napakaganda po na gawing mga kumbaga yung subdivision. Ayan, subdivision. Tapos maglagay ka ng mga negosyo sa harap. Ayun. So, ayun, maraming pong salamat. Ito po ang Unique Joel. Sana magustuhan nyo po itong property na ito na nagkakahalaga ng 800 per square meter. So, negotiable siya. At the same time, sa capital gain tax ay pag-usapan nyo na lang po ng personal ng ating seller kasi negotiable nga po yung kanilang presyo na 800. Dating 1,000 po ito, pero naging 800 na lang per square meter. So, pangalan po ng ating mga seller yung property, pero patay na po yung parents nila na isang nakapangalan, mga sir, mga madam. Pero alam ko pinalinis na, sabi po ng seller natin. So ayun, muli maraming salamat. Joel.